Narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Breaking news, nagulantang ang social media matapos kumalat ang mga kontrobersyal na balita tungkol sa munay kaguluhan sa isang lamay na iniuugnay kay President Bongbong Marcos Jr. Maraming netizens ang agad na nakisawsaw sa usapan matapos maglabasan ang iba't ibang video clips at posts na nagsasabing dinagsa umano ng tao ang lugar. Kasabay nito, umugong din ang balitang si First Lady Lizata Nasmags umano ay isinugod sa ospital matapos makaranas ng matinding panghihina. Ngunit wala pang opisyal na kumpirmasyon tungkol sa mga aligasyong ito. Sa gitna ng viral na usapin, mabilis na nag-trending online ng pangalan ni PBBM at Lizata Nasmags. Maraming netizens ang nagpahayag ng pagkabigla at pag-aalala habang iba naman ay naghihintay ng malinaw na pahayag mula sa Malacanang. Ayon sa ilang observers, posibleng pinalalaki lamang ng social media ang mga haka-haka lalo na't wala pang matibay na ebidensyang magpapatunay sa mga kumakalat na impormasyon. Samantala, ilang vloggers at online personalities ang patuloy na naglalabasan ng kani-kanilang bersyon ng kwento. Dahilan upang lalo pang uminit ang usapin sa internet. May ilan pang nagsasabing may malaking sikreto umanong itinatago sa publiko habang iba naman nananawagan ng responsableng pag-share ng impormasyon upang maiwasan ang pagkalat ng fake news at panik sa mamamayan. Habang patuloy na sinusubaybayan ng publiko ang mga pangyayari, nananatiling palaisipan kung ano nga ba ang buong katotohanan sa likod ng viral na balitang ito. Totoo nga bang magkakaroon ng kaguluhan at emergency situation o isa lamang ba itong panibagong online rumor na mabilis na lumobo dahil sa social media? Sa ngayon, hinihintay pa rin ng sambayanan ng anumang opisyal na pahayag upang tuluyang malinawan ang lahat. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Ito sa video na to, pag-uusapan ho natin kung ano ang mga posibleng mangyayari diyan sa pagkakahuli na yan itong si Zaldico. Ibubunton ba lahat ng sisi doon sa namayapang Yusek na si Cabral? Ibubuhos ba ang lahat ng sisi dito sa mag-asawang Diskaya at sa mga taga Bulacan 1st District Engineering Office? Sa mga congressman na kasama niya nung 19th Congress maliban kay Martin Romualdez? Dito sa video na to magkakaalaman na. Pero siyempre, hindi ho niya sisisihin niyang si Marcos Jr. at si Martin Romualdez. Paano? Anong mangyayari sa ambisyon nitong si Tamba kung sakaling ibunton ang sisi ni Zaldico sa kanya ang lahat ng kapalpakan dyan sa mga maanumalyang flood control project? Reaksyon ho nitong si dating Congressman Mike Defensor sa pagsasalita nitong si Ramil Madriaga. Hindi ho matatapos ang ating Madriaga Chronicles. Ilang yung Madriaga na to, ginulo niya sa social media. No? Pero bago ang lahat ng yan, sa like at sa subscribe, masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button nandyan lang ho sa baba. Unahin na ho muna natin itong No Secret in Prague. Ano? Nahuli na ang pugante at dating kongresistang si Zaldico. Ayon ni Pres Bongbong Marcos ngayong Huwebes, April 16. Ayon sa Pangulo, nakakulong sa kasulukuyan siko sa Prague matapos siyang tumawid sa Czech Republic nang walang proper documentation. Nasa kustudiya siya ng otoridad doon. We are in close coordination with the Czech government to ensure that legal processes are followed and arranged for his return to the Philippines at soonest possible time. Saad ni Marcos Jr. Nako, kakatayin ka na. Zaldico! Nako, i-recant mo yon. I-recant mo yon. Yari ka dito, Zaldico. Ika nga, maghahalo ng balat sa tinalupan dito. Pagka yung sinabi mo kay Coca, kay Butod, hindi mo rin i-recant yun. Mayayari ka dito. Ito, report nitong si Maricel Halili, kaugnay dyan sa breaking news na yan. Mga kapatid, update muna tayo ng mga nangyari ngayon sa Malacanang. Kinumpirma na nga ng palasyo ng Malacanang na nahuli na ang pugante at dating kongresista na si Zaldico. Base nga doon sa pahayag na inilabas ng Malacanang, nahuli daw itong si Zaldico nang tumawid patungo sa Prague dahil wala siyang proper documents o yung mga tamang dokumento na kailangan
naman, kasalukuyan daw siyang nakadetain dyan sa may Czech Republic at nakikipag-coordinate na ang Philippine government sa pamahalaan ng Prague ng Czech Republic nang sa gayon ay magawa na yung mga kailangang gawin para maibalik na sa Pilipinas ang dating kongresista. At yan Nako, matindi ho yan. Magkakaalaman na. O, paano ba yan, Ping Lacson? O, patulog na yung issue, ang dami nating problema, biglang flood control na naman tayo. Dahil babalik na si Zaldico. Ang tanong, makikita pa natin buhay si Zaldico. Siya yung missing link eh. Siya yung, actually, di na missing link kasi nagsalita na siya. Diba? Ngayon, kung meron papatay sa kanya, kayo na hong sumagot dyan kung sino yung mga posibleng magpatumba sa kanya. Ako, nababahala ako sa buhay ng mama. Ay, hindi naman ho dahil ika nga, ang daming kabalbalang ginawa niya si Zaldico, gusto na natin siya magurgur. Ang gusto ko natin na mangyari dyan, magsalita siya sa harap ng sambayan ng Pilipino kung ano nga ba ang nangyari dyan sa issue ng mga maanumal flood control. Doon nagsalita na siya. Kasi maraming kaartihan si Ping Lacson eh. Ang gusto nating mangyari dito, kung sakaling uuwi siya, mag-testify siya under oath dyan sa Senado at doon niya sabihin, isa-isahin, detalye, lahat ng kanyang nalalaman, modus, ng pambubudol, pagnanakaw sa kaban ng sambayanang Pilipino. Kung ikukumpara ho natin yung impeachment ni BP Sara dito sa mga nangyari sa mga maanumalyang flood control, kung 100 yung level noong mga maanumalyang flood control, nandun lang ho yung impeachment sa 0.0001. Wala mga 1 eh, 0.0001. Ganun ho kaliit yung issue ni VP Sara kumpara doon sa trilyong pisong ninakaw sa kaban ng sambayanan noong appropriation chairperson, itinalagang appropriation chairperson nitong si Martin Romualdez at nitong si Marcos Jr. yaang si Zaldico. Kaya nung nagkahendot-hendot, umalis si Zaldico sa Pilipinas at siya ay nagdadakdak sa harap ng kamera. Di ka na kasi nagparamdam, brad eh. Ba't ba kasi nagko-cross country ka ng walang proper documentation? Dapat meron ka proper documentation. Anyway, ano naman yan eh, paborable siya sa sambayan ng Pilipino yung pagkakahuli niya kasi nakahuli sa iyo, brad eh. Sorry na lang ha, good luck na lang. Mga adik yung dadatnan mo dito. Let's go! Iuwi na yan. Isa ilalim natin ang kustodiya niyan sa Congress Sergeant at Arms. Talaga kayo, akala nyo ha. Ito na, re-recta ho tayo dito kay Congressman at soon-to-be Senator Mike Defensor. Game! Much, Ma'am Penny. As usual, kahit na Yang mama na yan, umaga, tanghali, hapon, merienda, agahan, almusal, tanghalian, napunan, midnight stock, dapat issue ng flood control. Dapat lang, hindi makalimutan, minamayat-maya para hindi mabaon ng mga taga-mainstream media. Kaya kung hindi nyo pa ho isinishare tong video na to, ishare nyo na sa FB, ishare nyo na sa X, ishare nyo na sa lahat ng platform na pwede nyo ishare ito para ika nga malaman na sambayan ng Pilipino kung ano ang mga totoong nangyayari sa ating bansa. Dahil hindi ho kayo makakaasa sa mainstream media para sa ika nga makabuluhang mga impormasyon ngayong mga panahon na to. Makabuluhang mga update ngayong mga panahon na to. Tanging PH update lamang. Palakpakan. maaga napakaganda mo pa rin. Wow, bulero ka ha. Thank you. Kung Mike, bulero ka ha. Si Ma'am Julie, naku, batukan mo yan, Ma'am Julie. Parang close naman kami ni Ma'am Julie. Bulero, ano ba yan? Miss kita, sabi ko sa kanya, bakit ka wala doon nung nag-launching? Kasi madalas pagka may launch o meron kami activity, Hindi, pero ako kung alam ko maglo-launching ng Rage Coalition, pupunta ho tayo. Pupunta ho tayo doon. Yung sa sobrang rage natin, lahat ng lamesa doon pagtututumba na. Joke lang. Kaisa tayo doon eh. Rage Coalition. tinitingnan ko kagad, hinahanap ko yung dalawang mistisa. Si Ma'am Astra at saka si Ma'am Penny. Nako. But thank you so much, Ma'am Penny Belmonte.
Mahabang panahon ho na hindi nagkatabi ang isang defensor at isang Belmonte. Nagsimula kami sa Kongreso, si Sally Belmonte, at ngayon katabi ko naman, mas bata, mas maganda, si Penny Belmonte. Of course, kasama po natin, Attorney Contacto. Maraming salamat po, Attorney, for also having us here. Dr. Tumata, kasama namin ng launching ng Rage, and madalas ko din po napapanood, sabi ko sa kanya. Actually, ang lead convener po talaga ay si Mayor Baste Duterte, Sebastian Baste Duterte. Ako lang po ang isa sa mga co-convener as the Secretary General of the Reform PH Party. Ang aming pong chairman ay si Gringo Hunasan. And kami po ni Senator Gringo nag-usap. Nagkataon lang ho hindi siya makapunta nung panahon na ng launching. Pero siya po ay 100% support dito sa ating binubuo na coalition with PDP Laban. And syempre po kasama rin din po dyan ang Partido Reforma ni Speaker Bebot Alvarez. Kami po ay nagkaroon ng pag-uusap. Rekta na tayo doon sa kay Madriaga ha. Rekta na tayo doon. Eto, dito muna tayo sa issue ng mga maanumalyang flood control. Hindi ho natin bibitawan to sa PH update. Hindi ho. Hindi ho natin kahit 2028 mag-e-election na baka flood control pa rin ang issue natin dito. Sa totoo lang ha. Baka nagro-roll na dyan sa gilid na yan yung larawan ng ating mga senatorial candidate. Flood control pa rin ang issue natin dito. Sa totoo lang. Hindi ho natin titigilan to hanggat hindi nakukulong si Martin Romualdez at si Marcos Jr. Hindi tayo ititigil sa issue ng flood control dahil sila yung merong pananagutan. Ikaw ang pinuno ng ekekutibo. Ikaw ang pinuno ng power of the purse. Diba? Hindi pwedeng walang managot. Hindi pwedeng si Saldi ko lang ang malitsyon dito. Litsunin lahat ng ikulong ang mga mandarambong bong Marcos. Nagulat po ako dahil sa aming pag-usap, hindi naman nagkaroon ng dalawang salita si Mayor Baste Duterte. Tinanong lang niya, ano yung tingin mong dapat nating direksyon? Ayun o, nag-uusap kami, binanggit namin sa kanya, una at higit sa lahat, yung korupsyon. Hanggang ngayon walang nare-resolve eh. Sabi nila, Pasko may makukulong. Dumaan na Pasko. Dumaan na bagong taon. Nag-Valentine's na nga. Pasko na pagkagpo. Nagkaroon ng Holy Week. Namatay na si Kristo. Nabuhay. Wala pa rin nakukulong hanggang sa ngayon. Palakpakan natin. Nung lumabas po yung kaso nila, sabi nila, magkakakaso si Senator Chis Escudero Yan. at si Speaker Martin Romualdez, sabi ko magandang development yan. Pero gusto ko makita kung ano yung kaso. Sa ngayon po, hindi ko pa nakikita yung F9 nila, pero nalilinig ko ay dahil daw po dun sa pagkakaroon nila ng partisipasyon sa pag-aproba ng budget. Ay sabi ko, malayo yan. Bakit? Naging speaker ka lang o Senate President? Bigla ka na rin nadamay dun sa nakawan? Ang importante sa kaso, si Sergeant Gutesa. Ang importante sa kaso, yung 18 sundalo. Ang sabi ninyo, si Saldico ang mastermind. Si Saldico ang magnanakaw. Yan. Ito mga tao ni Saldico ang nagsasabi, kanino dinala yung pera? Saan dinala yung pera? May delivery sa Makati, sa Forbes, sa Aguado, sa Ilocos. Ito na yung mga taong to eh. Bakit hindi yun ang gamitin nila kung totoo at talagang nais sila magkaroon ng linaw ang kaso dito sa korupsyon? Pangalawa, narinig niyo naman, Senator Ping Lacson, sabi niya mismo sa kanyang pananalita sa Senado, in a privileged speech, he mentioned that the statement of Saldico is untrue. Sabi niya, ang katotohanan, it was Yusek Bernardo who gave the money to Trygiv Olaybar and to Adrian Bersamin, both undersecretaries. One is Yusek for Education and the other one is Yusek under the Office of the President. Ano na nangyari doon? Pinatawag ba? Nagkaroon ba ng linaw? Nanggaling na sa kanila yun. And no less than the Executive Secretary and the Secretary of Budget, Secretary Pangandaman, and Executive Secretary Lucas Bersamin resigned. Right after that, nag-resign nga eh. Diba? Pagkatapos ni Saldico, pagkatapos magsalita ni Senator Ping, nagkatanggalan sa posisyon sa Malacanang. Nagkarego dun. Anyway, pangalawa namin pinag-usapan ni Mayor Baste Duterte, sabi namin, Mayor, alam niyo, ang dami na hong kaso ng mga kasama.
Lahat kinakasuhan, kaliwat kanan. Ako siguro, ang kaso ko na, 3-4 meron na. Yung pong dalawang negosyo kong, kahit pa paano, meron po akong pinagtutuan ng negosyo, parehong isinara. Nako, Parehong isinara. grabe Nang naman walang yan. batayan. Ako, kaya ko. Kaya namin labanan dahil walang batayan yung pagsara nila. Paano yung tao? 100 po ang natanggal dun sa isang kumpanya. Yung isang kumpanya matatanggal 700. Grabe. Krisis nga ngayon eh. Grabe yan. Yung isang kumpanya na maraming matatanggal na mga empleyado, investor lang ho ako doon. Nagkataon lang, hinihalal akong presidente as one of the minority investors. Ngayon, damay na din. So sabi ko, Mayor, kailangan tayong magkaisa, magtulungan kasi yung mga kasama natin, kinakasuhan. At alam niya, maski pala siya, meron siyang negosyong sinara doon sa Davao. At narinig natin doon sa kanyang talumpati, yung mga negosyante ginigipit pag nakitang nakadikit sa kanya. And pangatlo, yung itigil nila yung pamumulitika nila. Itong ginagawa nila kay Inday Sara, tingnan niyo Yeah. nagsasalita ang Malacanang. Sabi nila, itigil nyo na yung politika. May krisis tayo, magtulong-tulong tayo. Sino bang nauna? Di ba itong kaso nila ng impeachment kay VP Inday Sara? Correct. Kung ang gusto ng Pangulo ay katahimikan, kung ang gusto ng Pangulo ay walang gulo, ipatigil niya yan. Huwag niyang sabihin na independent ang Congress. Tao niya lahat ng mga yan. Ayaw nga mag-impeach ng mga congressman eh. Natatakot din sila eh. Di ba? Dalawa, takot sila na alam nilang mananalo si Inday Sara at pag nag-impeach sila, delikado sila sa 2028. Ang pangalawang din takot nila, pag nanalo si Inday Sara, lalo't nakikit yung mga nagnakaw, alam din nila, lagot sila sa 2028. Ngayon, yung ginagawa kay VP Inday Sara, naglabas na daw COA with finality disallowed. Oh, sige, disallowed. Nasa COA pa yan eh. Ang natitirang pondo dyan, 73 million na kailangan niyang ayusin. Kailangan niyang i-justify pa o mag-appeal pa siya tungkol dito. Ito ho, ikikwento ko sa inyo. Yan, gay. Buksan nyo, may mga cellphone kayo, nakikita ko. yan. I-google ninyo ang COA, Commission on Audit. Number 1, Department of Agriculture, suspended, disallowed, 8.5 billion. Grabe naman. May investigasyon ba? Wala. May narinig ba tayo? Wala. Wala. Oh. Yung pong Department of Health, 10.5 billion. May narinig ba ho tayo? May investigasyon? May natanggal? Wala. Nakalagay po doon sa COA findings sa Department of Health, almost 150 million ang nag-expire na gamot or about to expire. Binili, hindi dinidistribute, mag-expire. Nako. 150 million. Talo pa nga yung pondong iniimbestigahan na kay Dipinday. O pangatlo, Department of Public Works and Highways, 17 billion pesos. Pagdating nyo po sa Department of Energy, may problema tayo ngayon sa langis, may problema tayo sa ating mga petrolyo, sa crudo. Charges, hindi ko alam kung anong detalye, basta nakalagay sa COA charges, 186 billion pesos. Wala tayong naririnig. Pero si Inday, dahil kalaban, gigibayin. Dahil si Inday, takot sila, gigibayin. Yan ang politika. The highest rated official as of now is Vice President Inday Sara Duterte. Mataas kay Pangulong BBM, mataas sa Senate President, mataas sa Chief Justice, mataas sa Speaker of the House. And yet, itong apat na to, wala. Siya iniimbestigahan. Magkano ang confidential funds ng Pangulo taon-taon? 4 billion. 4.5 billion. Sabi nila, 11 billion. Inubos. Ano ba? 11 days. 11 billion, 11 days. I-compute nyo. 4.5 billion divided by 365 days. 12 million a day. Grabe. Ano ba tayo yun? Nagagalit kayo pero tingnan ninyo, dali-dali naman. Diyan sa COA report. At pang-apat ho, yung problema natin sa ngayon, may kinakaharap tayong krisis. Anong ginagawa nila? Nagbigay na tayo ng emergency power sa presidente. Ang sabi natin sa presidente, gawin mo na yung dapat mong gawin. Ang presyo ng kerosene at LPG, triple. Di ba? Nag-triple. O magkano lang ibinawas ngayon? 3 piso, 8 piso? Magkano po ba? O magkano ang binawas lang dito sa excise tax na pinayagan? Pero the president is given the powers now
para ibagsak lahat ng presyo. Huwag payagan ang pagtaas ng mga presyo. Ginagamit niya ba? Ayun o, simpleng solusyon. Magkano ang nalagay na pondo sa bawat distrito Yan. ng isang congressman? 1.5 billion pesos for each district. Sige o, huwag natin kunin lahat. Kalahati lang. 750 million, baka may proyekto naman din kailangan. At kailangan din naman natin yung mga proyektong yan. Kahit na yung 30-40% dyan na uuwi sa korupsyon, alam naman natin yun, nakita na natin sa flood control. Eh yung 200 bilyon, malaki ang maitutulong para maibsan ang problema ng mga drivers. Ano hong ibig kong sabihin? Ngayon, nagrarally ngayon. Ang mga driver tuloy-tuloy. Pagtaas ng krudo, presyo madali. Ang bilis. Pero pagka ang driver magtataas, wala. Ang batas, hindi sila pinapayagan, dadaan sila sa mahabang proseso. Binawi pa. Meron ng proposal si Erice, sabi niya, magkaroon ng direct subsidy. I-cap sa 70 pesos. Huwag na ho yun. Baka sabihin pa, tatamaan yung mga mayayaman. Yung mga mahihirap na lang. If I'm not mistaken, we have about, hindi ako sigurado dito I think mga sa private, yung public pala transport. Hindi ako sigurado, but I will check the data. Ayoko naman muna sabihin yung numero. Pero kung bibigyan nila ng direct subsidy, ang mga taong yun, pwedeng i-cap sa 70 pesos. I-subsidize na 70 pesos, aabutin ang gobyerno na mga 10 bilyon kada buwan. Kung kukunin mo ang kalahati ng ibinigay mo sa 10 billion lang ho. 10 billion lang. Bakit natin nasasabing 10 billion lang? Anak ng tokwa, trilyon ang ninakaw ho nila. Trilyon! Alam niyo ba kung gaano karami yung trilyon? 1,000 billion. 1,000 billion. 100 billion, 200 million, 300 million, 500 million, 600 million, 700 billion, 800 billion, 1 trillion. Hindi ko alam kung tama bilang o mahina ako sa ganyan. Pero yun ang pagkakalam ko. Oh. Diba? Dadagdag ka na naman ng 3 zero. Billion, trillion na yan pagkatapos ng billion. Ang pinag-uusapan ho natin dito, 10 billion lang kada buwan. Magsi 70 pesos sa krudo. Ang diesel. Pambihira. mga congressman na 400 bilyon, 200 bilyon, at least meron kang 20 months, 20 buwan na masasubsidize mo ang ating mga pasahero. Pasasalamatan ka, hindi ka makakalimutan ng sambayan ng Pilipino. Mga motorista, mananakay, mga tsuper, matatandaan nila. Kaso, ninakaw na ng mga kawatan yung pera na sambayanan. Kaya ngayon, wala tayong pang subsidiya. Hindi pwedeng tanggalin ang VAT, hindi pwedeng tanggalin ang ating mga driver at ang presyo ng bilihin hindi tataas dahil direkta na merong koneksyon yung mga delivery trucks tungkol dito. Yun lang ang tricycle driver, jeepney driver, yung mga nagpapasada, UB Express, yung mga nagdi-deliver ng utility, yan yung bigyan nila ng pagtugon. Bigyan nila ng subsidyo. Malaki ang may tutulong. Ginagawa ba nila? Hindi. Hindi. Wala ho eh. Ano ang pangalawang sinabi ni Leon Libiste o yung kay Egay 70 cap? Yung kay Leon Libiste ibaba from 12% VAT to 10%. Ano ang epekto niyan? Kung may 50,000 pesos ang isang pamilya, mababawasan kahit na mga 500, 600 pesos up to 1,000 if I'm not mistaken. Ayaw nilang payagan. Pero yung trilyon na nakawan na nakita natin, walang problema, hindi yun imbestigan. Itong maliit na problema na direktang makakatulong sa tao, kahit na mangutang ang gobyerno, nangutang nga sila eh. Kinuha nga nila yung PhilHealth, PDIC, nangutang sila para sa flood control. Ito direktang serbisyo sa tao para maibsan ng gutom, maibsan ng kahirapan, hindi nila magawa. Kaya ito po yung pinag-alaban ng Rage Coalition. At nandyan po si Mayor Baste Duterte na tumatayo para sa amin. Leader namin lahat, tagapangulo ng PDP at tagapangulo ng Rage Coalition. Lalaban po kami, hindi kami mananahimik, tuloy-tuloy kami sa bawat kanto, sa bawat barangay, sa bawat komunidad, sa kalsada, para ilabas ang hinaing ng taong bayan. And fair warning,
to Senate and Congress. Kahit anong gawin niyong pagbababoy sa politika, kahit matanggal niyo si Inday Sara Duterte, lalabanan namin yan. Lahat ng puwersa gagamitin namin. Pero kahit na gawin niyo yan, may panlaban pa rin kaming Baste Duterte. Hindi po dahil ang Baste Duterte ay isang tao, isang mayor ng Davao na kumakatawan lamang sa apelyido ng Duterte. Kung